Ano nga ba ang mangyayari kapag nagtagpo ang isang binatang hitman at ang kanyang kasintahang mailahing aswang? Isang kwento ng pagtataksil, trauma, at madilim na tradisyon ng Filipino black magic na magpapabago ng takbo ng hustisya sa bayan. Paano haharapin ni Nico ang mga aninong bumabalik mula sa nakaraan? Manood hanggang dulo dahil ang katotohanan ito hindi mo basta malilimutan. Madilim ang gabi sa baryo ng San Roque. Tahimik ang buong paligid, maliban sa huni ng mga kuliglig at palahaon ng mga uwak sa malalayong punong kahoy. Sa isang masukal na daan, naglalakad si Tomas, isang lalaking tahimik pero may mabigat na pasado. Isang dating hitman na kilala sa ilalim ng mundo bilang ibinata. Walang awa, walang bakas ng emosyon sa bawat pagbitaw ng bala. Ngunit simula nang makilala niya si Eliza, nagbago ang ihip ng hangin sa kanyang buhay. Si Eliza, isang magandang babae na parang may taglay na mahika sa bawat sulyap. Maputi ang kutis, mahaba ang itim na buhok, at malamlam ang mga matang tila laging may tinatagong lihim. Hindi alam ni Tomas na ang ligaya niyang natagpuan ay may kasamang sumpa. Mula sa isang pamilya ng aswang si Eliza, isang lahing matagal ang tinatago sa anino ng kabundukan. Ngunit sa pagmamahal, pumikit si Tomas sa lahat ng babala. Ikaw lang ang gusto kong makasama, kahit saan man tayo dalhin ang tadhana, bulong ni Eliza noong gabing iyon. At doon nga, nagpa siya si Tomas na bitawan ang kanyang madugong nakaraan. Lumipat sila sa isang lumang bahay sa gilid ng gubat. Isang bahay na tila nilamon na ng mga ugat, lumang kahoy at hamog ng gabi. Sa unang mga araw, tahimik ang lahat. Ngunit unti-unting may mga kakaibang nangyayari. Tuwing kabilugan ng buwan, nawawala si Eliza. Tuwing madaling araw, may naririnig si Tomas na pagkaluskos sa bubong at ungol ng hayop sa labas. Isang gabi, nadatnan niyang may sariwang dugo sa gilid ng lababo. Nagkasugat ako, sabi ni Eliza, pero wala siyang bakas ni sugat sa katawan. Nang sumunod na linggo, 3 hayop ang natagpuang patay sa kanilang likod bahay. Wala itong laman loob at ang mga mata ay nakadilat, parang nakakita ng masama bago bawian ng buhay. Tomas, bagamat sanay sa karahasan, ay nagsimulang makaramdam ng kakaibang takot. Hanggang sa isang gabi, naalimpungatan siya sa tunog ng mahinang pag-iyak. Sinundan niya ang tunog papunta sa bodega. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. At sa loob, nakita niya si Eliza, nakaluhod sa sahig, may hawak na bangkay ng sanggol. Duguan ang kanyang mga labi. Nagkatinginan sila. Ang dating malamlam niyang mga mata, ngayon itim na itim at walang puti. Tomas, sabi niya, ito ang tunay kong anyo. Nanigas si Tomas. Hindi dahil sa takot, kundi sa sakit ng pagtataksil. Hindi niya alam kung ano ang mas mabigat, ang nakaraan niyang madugo, o ang kasalukuyan niyang minahal na halimaw. Biglang nagsimulang gumapang ang anino sa likod ni Eliza. Mula sa dilim, may tumutubo sa kanyang likod, mahahabang pakpak, matulis na kuko, at mga mata na parang apoy. Ngunit bago siya makagalaw, nagsalita si Eliza. Alam ko ang mga kasalanan mo, Tomas. Lahat ng batang pinatay mo. Alam mo bang isa sa kanila ay anak ng isang albularyo? Kaya kitang inilapit sa akin. Para maramdaman mo ang sakit na ibinigay mo sa iba. Hindi makapaniwala si Tomas. Ang babaeng akala niyang tagapagligtas, siya palang tagapaghatid ng parusa. Ngumiti si Eliza, isang ngiting puno ng dalamhati at paghihiganti. Ako ang karma mo. Sumigaw si Tomas, ngunit walang tinig na lumabas. Pakiramdam niya ay hinihigop ng lupa ang kanyang katawan. Ang hangin sa paligid ay bumigat, parang may mabigat na aninong dumadagan sa kanyang dibdib. Tumayo si Eliza, at sa isang iglap, naglaho ang kanyang anyong tao. Ang aswang ay ganap ng nagising. Mabilis itong lumipad palayo, iniwan si Tomas sa dilim ng bodega. Kinabukasan, natagpuan ng mga pulis ang bahay na walang laman. Walang bakas ni Eliza. At si Tomas, wala ring bakas ng buhay. Tanging mga kuko, balat, at dugo ang naiwan sa sahig ng bodega. Mula noon, sinasabing tuwing kabilugan ng buwan, may nilalang na umiikot sa baryo ng San Roque. Isang aswang na babae. At isang lalaking may maitim na nakaraan na hindi pa rin tapos ang parusa. Sa bawat buwan ng gabi ng liwanag, may mga nawawalang tao. Madalas ay mga kalalakihang kilala sa karahasan, pananakit at kasalanan. Walang makapagsabi kung sinasadya o pinipili. Pero laging pareho ang bakas. Dugo sa damo. Mga hibla ng buhok.
at mga kuko na tila pinunit mula sa laman. Isang matandang albularyo ang minsang nagtangkang magdasal sa gitna ng gubat. Ngunit bago pa niya matapos ang orasyon, narinig niyang may bumulong sa kanyang likod. Ang hustisya, hindi palaging makukuha sa korte. May mga kasalanan na kailangang tumbasan ng dugo. Paglingon niya, nakita niya ang anino ng babae, lumulutang, may mga matang itim na itim. At sa kanyang tabi, ang isang nilalang na dating tao. Payat na, kupas ang balat at tila nawalan ng kaluluwa. Si Thomas. Buhay. Ngunit para na lamang isang anino ng kanyang dating sarili. Ginagapos ng kasalanan at walang pahinga sa piling ng nilalang na minahal niya. Isang uri ng buhay na mas masahol pa sa kamatayan. Ginawa siyang tagabantay. Sa bawat gabi, siya ang naglalakad sa paligid ng gubat. Pinagmamasdan, hinahanap ang mga makasalanan. At kapag may nahanap, saka lamang siya binibigyan ng kapahingahan, kahit ilang oras lang. Saka siya muling ibinabalik sa sakit. Ang gubat ay naging bilangguan. At ang kanyang kasintahan, ang tagapagpataw ng parusa. Dumating ang panahon na may mga kabataang naingganyong pumasok sa gubat para subukan ang ialamat. Tawa sila ng tawa, walang paniniwala sa mga babala. Ngunit sa hating gabi, isa sa kanila ang sumigaw. Isang iyak na puno ng pagmamakaawa. Sumunod ang katahimikan. Nang matagpuan ng mga residente ang lugar kinabukasan, iisa ang nakita. Isang kamay na tila ginapos ng matulis na kadena. At sa tabi nito, isang ukit sa puno. May hustisya sa dilim. Simula noon, walang muling naglakad sa gubat ng San Roque kapag kabilugan ng buwan. Kahit ang pinakamatapang ay nanginginig sa bawat huni ng uwak. At sa bawat gabing may hangin na malamig at mabigat, sinasabi ng mga matatanda na si Thomas ay nagbabantay pa rin. Hindi para protektahan kundi para parusahan. Dahil may mga kasalanan na hindi basta nalilimot. At may mga pag-ibig na dinala ng sumpa, hindi ng tadhana. Sa bawat hakbang niya sa gubat, hindi tunog ng paa ang maririnig, kundi alingaw-ngaw ng mga huling hininga ng mga biktima niya noon. Nakikita niya sila. Bawat bata, bawat inosente. Mga matang lumuluhan ng dugo. Mga palad na nakalahad, parang humihingi ng tulong. Hindi siya makatakbo. Hindi rin siya makalapit. Nakagapos ang kanyang kaluluwa habang ang katawan niya ay pinatatakbo ng sumpa. At si Eliza, palaging nasa dilim, nakamasid. Sa bawat bagong biktima, siya ay bumabalik sa kanyang anyong tao. Maganda. Mapanlin lang. Parang walang bahid ng kasamaan. Inaakit niya ang mga makasalanan gamit ang mapanghalinang salita, mahinhin na tawa at mga matang tila nangungusap. Pagod ka na ba? Sasabihin niya. Halika, magpahinga ka sa akin. At kapag ang biktima ay nahulog na sa kanyang bitag, saka lalabas ang tunay niyang anyo. Matatalim na ngipin. Mabalahibong balat. At hiningang amoy kamatayan. Ngunit hindi niya sila pinapatay agad. Dahil ang totoo, si Eliza ay hindi pumapatay. Siya ang tagapaghatid. At si Thomas ang tagapagparusa. Sa pamamagitan ng kanyang mga kuko, binubuksan niya ang balat ng mga makasalanan. Hindi para patayin, kundi para damhin nila ang sakit. Isang masalimuot na pagsisisi. Marahan. Matagal. Walang kaligtasan. Isang gabi, may dumating na bagong bisita sa baryo. Isang abogado. Tagalungsod. Malinis ang kasuotan, may dalang papel, at balak ibenta ang lupang kinatitirikan ng gubat. Hindi siya naniniwala sa alamat. Mga kwento lang iyan ng matatanda para huwag mapasok ang lugar, sabi niya. Ngunit nang tumuntong siya sa gilid ng gubat, napansin niyang tahimik ang lahat. Wala ni isang ibon. Walang hangin. At ang kanyang anino, parang sumusunod ng may sariling galaw. Hindi niya alam, tinatahak na niya ang daan pabalik sa kanyang nakaraan. Dahil ang abogado, dating taga-baryo. Anak ng pulis na nagtanim ng ebidensya laban sa isang pamilya noong dekada 90. Isang pamilya na sinunog ng mga taong bayan sa utos ng gobyerno. At sa loob ng bahay na iyon, nandoon si Eliza, 7 taong gulang pa lamang. Nasunog ang lahat. Pero siya nakaligtas. Buhay. Bit-bit ang galit. Bit-bit ang sumpa. At ngayong bumalik ang anak ng nagpapatay sa kanyang pamilya. Handa na siyang matapos ang kwento.
Sa bawat hakbang ng abogado papasok sa gubat, mas lumalalim ang katahimikan. Wala na siyang naririnig kundi ang tibok ng sariling puso. Bigla siyang nakaramdam ng bigat sa dibdib, parang may nakadagan. Sumusunod ang malamig na hangin sa kanyang batok. Nang lingunin niya ang likuran, wala namang tao. Pero ang mga dahon sa paligid, parang gumagalaw kahit walang hangin. Habang lumalapit siya sa gitna ng gubat, napansin niyang may lumang bahay sa dulo ng masukal na landas. Halos matabunan na ng ugat at baging, pero may ilaw sa loob. Kumikislap ang apoy mula sa loob ng bintana. Nilapitan niya ito at sa loob may isang babaeng nakaupo. Mahaba ang buhok. Maputla ang mukha. At ang mga mata, kilalang-kilala niya. Eliza, bulong ng abogado, halos hindi makapaniwala. Hindi siya sinagot ng babae. Bagkus, tumayo ito at lumapit. Hindi mo ako natatandaan, Anya, pero ako, hindi ko kayo kailanman nakalimutan. Nandoon ako nung sinunog ang bahay namin. Nandoon ako nung sumigaw ang nanay ko habang binubuhat ng tatay mo ang gasolina. At ikaw, bata ka pa noon pero ngumiti ka pa habang tinuturo ang apoy. Nanlaki ang mata ng abogado. Hindi na siya makagalaw. Parang may ugat na kumapit sa kanyang mga paa. Napakatagal kong hinintay ito, bulong ni Eliza. 10 taon ako noong nasunog ang balat ko. Pero ngayon, makakaganti na ako. Biglang sumiklab ang apoy sa paligid ng bahay. At mula sa anino, lumabas si Thomas. Payat, halos butot balat, pero may matalim na tingin. Nakasuot siya ng kadena, at sa dulo nito, may nakaukit na pangalan. Pangalan ng pamilya ng abogado. Humakbang si Thomas, mabagal, tila may pasanadaang kasalanan. At sa bawat hakbang niya, dumidilim ang paligid. Sumigaw ang abogado, pero walang boses ang lumalabas. Saka lumapit si Eliza. Hinawakan niya ang noo ng lalaki. At doon nagsimula ang pagpapakita ng mga alaala. Sunod-sunod. Pagsunog. Sigawan. Mga iyak ng bata. Mga matang nanlilimos ng awa. At sa dulo, ang mukha ni Eliza, sunog pero buhay. Ngayon, sabi niya, ikaw naman ang makakaramdam ng apoy. Napuno ng apoy ang paligid. At ang sigaw ng abogado ay tumunog sa buong gubat. Ngunit walang lumabas sa baryo para tumulong. Dahil alam nilang isa na namang kaluluwa ang binawi ng gubat. Isa na namang kasalanan ang binayaran. At isa na namang gabi ang lumipas sa ilalim ng batas ng mga nilimot ng hustisya. Pagkatapos ng sigaw, bumalik ang katahimikan sa gubat. Walang naiwan kundi abo. At sa gitna ng mga abo, isang singsing. Luma na, may ukit na pangalan ng ama ng abogado. Pinulot ito ni Thomas. Tinitigan niya ng matagal bago ito binitawan at tinapakan. Dahan-dahang naglakad pabalik si Eliza, waring walang nangyari. Ang kanyang likod, tuwid. Ang kanyang mga mata, malamig. Habang si Thomas, muling nawala sa anino ng mga puno. Tahimik silang nawala sa gabi, parang alon sa dagat na muling sumanib sa dilim. Mula noon, may bagong patakaran sa baryo ng San Roque. Bawal ang sinumang dayuhan sa lupaing iyon. Kapag may estrangherong pumasok, pinapauwi agad. Walang tanong. Walang paliwanag. Dahil ang mga nakakaalam ng kwento, natutunan ng huwag makialam. Pero may mga ilang matitigas ang ulo. Mga urban explorer. Mga vloggers. Mga kabataang naghahanap ng thrill. Isang grupo ng 4 ang pumasok isang gabi para kumuha ng video. May dalang camera, drone, at night vision goggles. Gusto natin ng viral content, mga bes. Yung ligit na kababalaghan. Tawa sila ng tawa. Nagsimula silang mag-record sa harap ng gubat. Ngunit pagpasok nila, biglang nawala ng signal ang lahat ng device. Nag-iba ang ihip ng hangin. Nagsimulang mamatay ang mga flashlight isa-isa. Hanggang sa may marinig silang bulong. Isa sa kanila ang napalingon, sabay sabing, narinig niyo yon? Ngunit wala na siyang sagot na natanggap. 3 sa kanila ay nawala sa isang iglap. Nag-iisa na lang si Lian, ang maihawak ng kamera. Nanginginig siya habang tumatakbo, walang direksyon. Hanggang sa nadapa siya sa isang putikan. Nang bumangon siya, nasa harapan na niya si Thomas. Nakayuko, nakatali pa rin sa kadena. Pero ang mga mata nito, diretso sa kanya.
Bago pa siya makatakbo, may malamig na kamay na lumapat sa kanyang balikat. Si Eliza. Ang kasalanan, hindi lang kung ano ang ginawa mo, sabi niya. Kundi kung kanino ka dumedepensa. Bago siya makasigaw, pumikit siya. Walang nakakita sa kanila muli. Ang naiwan lang sa gilid ng kalsada kinabukasan ay isang kamera. May isang video file sa loob. Huling kuha ng kamera, si Eliza, nakatingin diretso sa lente, may ngiting mapait. Sa likuran niya si Thomas, hawak ang lumang singsing na kanina isinunog na niya. Tila pinulot muli hindi bilang alaala, kundi bilang babala. Ang video ay kumalat online. Libo-libong views sa loob ng ilang oras. Mga netizen hindi makapaniwala. Ang iba, tinawag itong marketing stunt. Ang ilan, sinabing deepfake. Pero may iilan, mga matanda sa mga karatig baryo, na agad nakaramdam ng lamig sa batok nang mapanood ang video. Isa sa kanila ang nagsabi, hindi yan palabas. Yan ang nilalang na minsang naglakad sa San Roque. Dumami ang mga kwento. May mga bagong saksi. Isang magsasaka ang nagsabing nakita niya ang isang lalaki na nakatayo sa gitna ng palayan, 2:00 ng madaling araw. Walang mata. Walang bibig. Nakatali ng kadena sa baywang. Nang lumapit siya, biglang nawala sa hangin. Isang babae rin ang nagsabing naririnig niya ang boses ng isang bata gabi-gabi sa kanilang bakuran. Nasaan si Mama? Paulit-ulit. Habang ang mga manok niya, isa-isang naglalaho bawat gabi. Sa gitna ng takot at usap-usapan, may dumating na isang grupo mula sa syudad. Mga paranormal investigator. Bitbit ang gamit, dasal at kuryosidad. Pinilit nilang hanapin ang pinagmulan ng alamat. Muling bumalik sa gubat ng San Roque. Naglatag ng mga kagamitan, Jefe Readers, Rosario, Asin. Sa unang ilang oras, tahimik ang lahat. Pero nang maghating gabi, nagsimulang umingay ang mga kagamitan. Sumirit ang mga ilaw. Nagsimulang umikot ang hangin. Isa sa kanila, si Marco, biglang napatigil. Nanlaki ang mga mata. Tila may nakikita na silang iba ay hindi. Babae nakatayo sa likod mo, bulong niya sa kasama. Paglingon nila, wala. Ngunit sa screen ng thermal camera, malinaw. May katawan. Hindi tao. Mainit pero walang mukha. Nagmadali silang lumabas ng gubat. Pero sa footage na kanilang nakuha, may isang eksenang hindi nila agad napansin. Sa huling segundo ng video, may nakaukit sa isang punong kahoy. Ang dugo ay hindi nalilinis ng limot. Pagbalik nila sa syudad, biglang isa-isang nawala ang mga miyembro ng grupo. Walang sapilitang ebidensya. Walang puwersahang bakas. Isa lang ang palaging natitira, abo, at ang lumang singsing na may bagong ukit sa loob. Pangalan ng bagong biktima. At sa dulo ng ukit, iisang simbolo, mata na may pakpak. Mula noon, lumawak ang alamat. Ang gubat ng San Roque ay naging sagradong takot. Isang lugar kung saan ang kasalanan ay hindi naglalaho sa kasaysayan, kundi binabayaran ng laman ng dugo at ng kaluluwa. At habang ang mundo ay patuloy sa paglimot, may dalawang nilalang nagising sa gabi. Nagbibilang. Nagbabantay. Naghihintay. Sa bawat bagong yapak na tumutuntong sa lupa ng San Roque, dumadagundong ang tahimik na panalangin ng mga hindi makatahimik. Hindi maririnig ng tainga. Pero ramdam sa balat. Parang langhap ng usok mula sa sinunog na alaala. Isang araw, isang batang babae ang nawala matapos pumasok sa gubat. Ayon sa kanyang lola, may narinig daw itong boses na tumatawag mula sa likod ng puno. Halika, mailaruan ako. Pagkaraan ng ilang oras, natagpuan siya sa gilid ng ilog, hindi sugatan pero tulala. Hindi siya umiiyak. Hindi rin siya nagsasalita. Hawak lang niya sa kamay ang isang piraso ng papel. Sa papel, may crayon drawing ng dalawang nilalang. Isang babae na nakangiti at isang lalaking may kadena sa leg. Sa likod ng papel, may sulat na tila sinulat ng bata mismo. Pero hindi siya marunong sumulat. Pinakain mo kami ng apoy. Ngayon, kami naman ang kakain ng liwanag. Muling nagkagulo ang baryo. Mga tao nag-impake. Ilang pamilya, umalis na lang ng walang paalam. Ang natira, nagtayo ng mga altar sa harap ng bahay. Bawat pintuan may asin at bawang. Ang simbahan, puno gabi-gabi.
Ngunit kahit anong dasal, tila wala ng bisa. Dahil ang galit ng mga nilimot, hindi kayang itaboy ng pananampalatayang huli na. Sa isa pang gabi, bumalik si Eliza sa pinakamatandang bahay sa baryo. Tahimik siyang tumayo sa harapan nito. Lumang bahay ng isang retiradong huwes. Ang huwes na minsang tumangging buksan muli ang kaso ng kanyang pamilya. Wala na ang matanda. Patay na sa edad at kahinaan. Ngunit ang bahay nandoon pa. At sa ilalim ng kahoy na sahig, may nakabaong kahon. Sa loob ng kahon, ang lumang police report ng sunog. May mga pangalan. May mga peking pirma. May larawan ng batang babae na sunog ang kalahating mukha at ng batang lalaking nakangiti habang hawak ang pusporo. Kilala niya ang lahat ng nasa papel. Pinulot niya ang kahon. Sinunog. At habang lumalagablab ang apoy, mula sa anino ay lumabas si Thomas. Ngayon, mas malakas. Mas buo ang katawan. Parang unti-unti nang bumabalik ang kanyang pagkatao. Tumingin siya kay Eliza. Malapit na ba? Tanong niya. Tumango si Eliza, malamig ang mga mata. Konti na lang. Bawat pangalan. Bawat mukha. Pag natapos na ang listahan, makakatulog na tayo. Ngunit sa dulo ng gubat, may isang batang lalaki na palaging nanonood mula sa malayo. Anak ng isa sa mga bagong pamilya sa baryo. Walang kamalay-malay na ang apelyido niya. Ay ang huling nakaukit sa singsing. Hindi pa siya pinapansin ni Eliza. Hindi pa siya pinupuntahan ni Thomas. Dahil ang mga kagaya nila, hindi basta-basta umaatake. Pinag-aaralan muna nila ang takbo ng dugo. Ang galaw ng mata. Ang paraan ng paghinga ng kanilang susunod na biktima. At ang batang ito si Nico ay masyadong inosente. Masyadong malinis. Pero hindi ang kanyang ama. Ang kanyang ama, dating opisyal sa syudad. Isa sa mga pumirma sa budget cut ng reparasyon para sa mga biktima ng karahasan sa mga probinsya. Nagbulsa. Ngumiti sa media. Nagsimba kinabukasan. At ngayon, nagtago sa isang liblib na baryo, akala niya ligtas. Hindi niya alam ang lugar na tinuturing niyang kanlungan. Ay tahanan ng mga kaluluwang naniningil. Isang gabi, habang natutulog si Nico, nagising siya sa tunog ng mahihinang pagkatok. Tok! 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 Sa bintana. Hindi pinto. Nang sumilip siya, wala siyang nakita. Pero nang humiga siya ulit, may malamig na hininga sa batok niya. At sa tabi ng unan, may papel. Isang sulat kamay na iginuhit gamit ang dugo. Hindi ka ang dapat magbayad. Pero ikaw ang nakatira sa bahay ng may utang. Kinabukasan, umalis si Nico at ang kanyang ama. Dumiretso sa syudad. Walang paalam, walang paliwanag. Iniwan nila ang lahat, bahay, alagang aso, mga damit. Pero kahit anong layo ang tinakbo nila. Tuwing 3:00 ng madaling araw, maririnig ni Nico ang parehong pagkatok. Tok! 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 At ang kanyang ama unti-unting nawawala sa sarili. Nagsasalita mag-isa. Nagmumura habang nakatitig sa salamin. Hindi ako ang nagsimula nito. Sigaw niya minsan. Wala akong pinatay. Wala akong sinunog. Ngunit wala namang nagtatanong. Si Nico, tahimik na lang na umiiyak sa loob ng kabinet tuwing gabi. Hanggang sa isang araw, hindi na niya nakita ang ama niya pagkagising. Wala sa kwarto. Wala sa banyo. Wala kahit saan. Ang naiwan lang sa sahig ay ang lumang singsing. May bagong ukit. Bayad. At sa gilid ng mesa, may bagong papel. Guhit ng isang batang lalaki, may hawak na kandila. Sa likuran niya, 2 anino. Isa babae. Isa lalaki. At sa ilalim, may 3 salita. Kami ang hustisya. Simula noon, si Nico ay lumaki sa katahimikan. Lumipat sa bagong paaralan. Bagong lungsod. Ngunit gabi-gabi, sa kanyang panaginip, bumabalik siya sa San Roque. Nakikita niya ang gubat na hindi na niya maalala ng buo. Naririnig niya ang mga sigaw ng mga nawawala. At sa bawat panaginip, papalapit ng papalapit ang 2 anino. Sa unang taon, malayo pa sila. Sa ikalawa, nasa gilid na ng gubat. At ngayong gabi, nasa likod na nila siya.
Nang bumangon si Nico, nanginginig ang kanyang mga kamay. Tumingin siya sa salamin. At sa kanyang leeg, may marka. Parang hugis kadena. Wala siyang masabi. Hindi siya umiyak. Pero sa sulok ng salamin, nakatayo si Eliza. Nakangiti. Hindi siya nagsalita. Tumalikod lang. At nawala sa liwanag ng umagang papasikat. Kinabukasan, pumunta si Nico sa silid-aklatan ng eskwelahan. Sinimulan niyang mag-research. Hindi tungkol sa multo. Hindi tungkol sa alamat. Kundi tungkol sa kasaysayan. Gusto niyang malaman kung bakit siya. Bakit sila? At sa paghuhukay niya, natuklasan niya ang kasinungalingan ng kanyang pamilya. Ang yaman ay mula sa lupaing inagaw. Ang pangalan ay mula sa krimeng nilimot. At ang tahimik nilang buhay ay binuo sa abo ng ibang pamilya. Sa kanyang huling entry sa journal, isinulat niya. Kung sila ang hustisya, baka kailangan ko ng maging saksi. Hindi ko sila tatakbuhan. Haharapin ko sila. At sa huling pahina, iginuhit niya ang mapa ng San Roque. Sa ilalim nito may iisang linya. Hindi lahat ng halimaw ay dapat katakutan. Yung iba kailangan lang pakinggan. Nico, mag-isa, bumalik sa baryo. Bitbit ang lumang singsing. At ang totoo. Sa unang hakbang niya sa lupa ng San Roque, hindi siya sinundan ng kadiliman. Bagkus, ang hangin ay bumalot sa kanya, parang yakap. Ang gubat ay tahimik. Walang apoy. Walang bulong. At sa gitna ng lahat, sa lugar kung saan nasunog ang bahay ng pamilyang minsang biktima. Nakatayo si Eliza. Si Thomas sa likuran niya, ngayon ay walang kadena. Tahimik silang tumingin kay Nico. At sa pagitan nila, walang galit. Walang takot. Tanging isang tanong lang ang umiikot sa hangin. Handa ka na ba makinig? Tumango si Nico. Walang sinabi, pero ramdam ang bigat ng loob niyang isinuko. Lumapit siya sa gitna ng clearing. Bawat hakbang ay parang tinutulak ng mga kaluluwang dati bingi ang mundo sa kanilang sigaw. Inabot niya ang singsing. Hindi kay Eliza. Hindi kay Thomas. Ibinaba niya ito sa lupa. Sa mismong lugar kung saan nag-umpisa ang lahat. Pasensya, bulong niya. Sa kasalanan ng lahi ko kahit hindi ko ginawa. Tahimik si Eliza. Hindi siya ngumiti. Pero ang mga mata niya, hindi na malamig. Si Thomas, sumulyap sa singsing, saka lumingon sa kalangitan. Mabigat ang hangin. Parang hinihintay ang isang hudyat. At biglang, mula sa likuran ni Nico, may boses ng batang babae. Kuya, ikaw na ba ang tagapagdala ng kwento namin? Napalingon si Nico. Walang tao. Pero alam niyang naroon sila. Ang mga hindi nakasigaw noon. Ang mga hindi narinig ng husgado. Ang mga pinili ng lipunan na limutin. Pumikit siya. At sa kanyang mga mata, bumalik lahat ng alaala, kahit hindi kanya. Naramdaman niya ang apoy. Ang sigaw. Ang pagtataksil. Ang pagkabigo ng sistemang dapat sana isumagip sa kanila. Pero higit sa lahat, naramdaman niya ang gutom para sa katotohanan. Nang dumilat si Nico, naiiba na ang pakiramdam niya. Parang hindi na lang siya isa pang tagapagmana ng kasalanan. Parang isa na siyang tulay. Isang boses. Ikukwento ko kayo, bulong niya. Hindi para takutin sila. Kundi para gisingin. Tumango si Eliza. At dahan-dahang naglakad palayo kasama si Thomas. Hindi na nila kailangan ng kadena. Hindi na nila kailangan ng apoy. Dahil sa wakas, may isang nakinig. May isang tumayo, hindi bilang bayani, kundi bilang saksi. Sa baryo ng San Roque, muling bumalik ang katahimikan. Hindi dahil wala ng halimaw. Kundi dahil ang hustisya, sa wakas, ay may bagong anyo. At ang gubat, hindi na lang lugar ng takot. Ito na ngayon ang tahanan ng katotohanang hindi na kailanman ililibing. Mula ng araw na iyon, nagsimulang magsulat si Nico. Hindi ng horror stories. Hindi ng alamat. Kundi ng mga kasaysayang tinanggal sa libro. Mga kwento ng baryong sinunog, ng pamilyang binura sa record, ng mga sigaw na hindi na isalin sa opisyal na dokumento. Ang kanyang unang kwento. Ang hustisya ng apoy. Hindi ito nailathala agad. Tinanggihan ng ilang editor.
Masyadong imadilim, sabi ng ilan. Masyadong totoo, sabi ng iba. Ngunit kumalat ito online. At gaya ng unang video noon, bigla itong sumabog. Mga kabataang Pilipino, nagkomento. Bakit ngayon lang ito? Lola ko ang nagkwento ng ganito dati. Akala ko gawa-gawa lang. Sa gitna ng social media noise, may nagping kay Nico. Isang babae. May username na at anak na limot. Ang mensahe, maikli lang. May kwento rin ako. Galing sa bundok ng Samar. Mas luma. Mas madugo. Interesado ka? Hindi sumagot si Nico agad. Pero alam niya ang sagot. Dahil simula nang tumapak siya muli sa San Roque. Simula nang ibalik niya ang singsing. Simula nang harapin niya ang mga anino ng nakaraan. Hindi na siya makakatakbo pa. At hindi na rin niya gustong tumakbo. Dahil sa bansang ang alaala ay madaling kalimutan. Ang pinakamatinding multo ay ang katotohanang hindi na kayang itago. Muling bumukas si Nico ng laptop. Pinalalim ang paghinga. At sinimulang buksan ang bagong pinto ng mga kwento. Habang dumarami ang mga lihim na lumalabas sa dilim ng kasaysayan. Naramdaman niyang hindi siya nag-iisa. May mga kaluluwa pang naghahanap ng hustisya sa bawat sulok ng Pilipinas. At sa bawat kwento na kanyang isusulat. Isang maliit na apoy ang muling sisindi. Isang apoy na hindi madaling mapatay. Isang apoy na magliliwanag sa mga madilim na sulok ng nakaraan. Sapagkat sa huli, ang tunay na laban ay hindi sa pagitan ng tao at aswang, kundi sa pagitan ng katotohanan at limot. At si Nico ay handa nang tumanggap ng kanyang tungkulin. Hindi bilang bayani, kundi bilang tagapag-ingat ng mga kwentong kailanman ay hindi dapat malimutan. Sa pagsikat ng araw, lumabas si Nico sa kanyang maliit na kwarto. Hawak ang pluma at papel, nakatingin sa bukang liwayway. Sa paligid niya, naririnig ang huni ng mga ibon at ang mahinang bulong ng hangin. Hindi na siya takot. Dahil ngayon, alam niyang ang bawat salita na isusulat niya ay magiging sandata laban sa dilim. At sa bawat kwentong kanyang ibabahagi, muling mabubuhay ang mga kaluluwang minahal ng panahon. Ngayon, handa na siyang harapin ang mundo. Handa nang ipaglaban ang katotohanan. At sa likod ng bawat kwento, may liwanag na unti-unting sumisikat. Isang liwanag na hindi kayang apugin ng anino. Dahil ang tunay na lakas ay nagmumula sa tapang na harapin ang nakaraan. At sa pag-asa na baguhin ang kinabukasan. At habang unti-unting lumalawak ang kwento ni Nico, maraming puso ang napukaw. Mga kabataang Pilipino na dati takot mangarap. Ngayon ay nagiging matapang sa pagharap sa kanilang mga kasaysayan. Sa bawat sulat, sa bawat video, nagiging tulay siya ng mga naiwang tinig. Na dati nilimot ng panahon at ng mga taong ayaw makinig. Hindi na lamang siya isang binatang hitman. Hindi na lamang siya anak ng aswang. Siya ay naging tagapagbukas ng mga lihim. Tagapagsalita ng mga walang boses. At tagapagtanggol ng mga nasugatan ng kasaysayan. At sa likod ng kanyang mga kwento, nananatili ang paalala. Ang tunay na lakas ng Pilipino ay hindi lang sa armas o sa kapangyarihan, kundi sa katotohanang kayang ipaglaban. Sa kabila ng takot, ng sakit at ng dilim. Sa dulo ng bawat gabi, may liwanag na sumisikat. At si Nico, kasama ang kanyang mga kwento, ay bahagi ng liwanag na iyon. Ngunit sa ilalim ng liwanag, may mga aninong nagmamasid pa rin. Mga nakaraan na hindi basta-basta mawawala. Isang gabi, habang sinusulat ni Nico ang huling bahagi ng kanyang kwento, narinig niya ang isang malamig na pag-ihip ng hangin sa likod ng kanyang likod. Tumigil siya sa pagsusulat. Huminga ng malalim. At nang lumingon. Walang tao. Ngunit sa kanyang mesa, may isang piraso ng papel na bago. Isinulat gamit ang pulang tinta. Hindi pa tapos ang kwento. Muling tumitig si Nico sa dilim ng kwarto. Alam niya, ang laban ay hindi nagwakas. Ngunit sa puso niya, isang apoy ang muling sumiklab. Handa siyang ipagpatuloy. Handa siyang harapin ang lahat ng anino. Dahil alam niyang ang tunay na lakas ay nasa pagtanggap sa dilim. At sa paglaban upang muling magliwanag.
Lumabas si Nico sa dilim ng kanyang kwarto. Nilapitan ang bintana. Tiningnan ang gabi na tila nagbabantang kumain ng kanyang tapang. Ngunit ngayon, hindi na siya takot. Dahil dala niya ang apoy ng mga kwentong kanyang natuklasan. Mga kwentong hindi basta-basta mawawala. Mga kwento ng buhay, pagkabigo at pag-asa. At sa bawat paghinga niya, ramdam niya ang suporta ng mga kaluluwang minahal ng nakaraan. Handa siyang maglakbay, magkwento at magdala ng liwanag sa mga sulok ng dilim. Sapagkat alam niya, hindi natatapos ang laban sa isang papel lang. Ito ay patuloy na kwento. Isang kwento ng pagbangon, pagbabago at katotohanan. At si Nico ay hindi na lamang isang binatang hitman. Ngayon, siya ay tagapagligtas ng mga naiwang boses. At tagapagsulat ng mga kwentong kailanman ay hindi malilimutan. Sa paglakad ni Nico palayo mula sa kanyang bahay, nararamdaman niya ang malamig na simoy ng hangin na tila may dalang paalala. Hindi siya nag-iisa sa paglalakbay na ito. Kasama niya ang mga kwentong minana niya, mga kwentong may sakit, takot at pag-asa. Sa bawat hakbang, unti-unting nabubuo ang kanyang panibagong misyon. Hindi lang upang iligtas ang sarili mula sa mga anino ng nakaraan, kundi upang bigyan ng boses ang mga tinig na matagal nang pinatahimik. Sa dulo ng daan, tanaw niya ang bukang liwayway ng bagong araw. Isang simula na puno ng pangarap, tapang at pagkilos. At sa puso ni Nico, ang apoy ay naglalagablab pa rin. Isang apoy na hindi kailanman mapapatay ng dilim. Sa pagtanggap ng bagong liwanag, naramdaman ni Nico ang bigat ng responsibilidad. Hindi ito simpleng kwento ng nakaraan. Ito ay laban ng lahat ng Pilipino, ng mga nais maghilom sa sugat ng kasaysayan. Habang papalapit siya sa kalsada, nakita niya ang mga batang naglalaro. Mga batang may ngiti, mga batang may pangarap. Sila ang dahilan upang ipagpatuloy niya ang kwento. Hindi para sa sarili, kundi para sa susunod na henerasyon. Sa puso niya may panata. Hindi titigil hanggat ang mga anino ng kahapon ay naging liwanag ng bukas. At sa bawat salita na kanyang isusulat, isang bagong pag-asa ang unti-unting bubuo. Dahil sa bayan ng San Roque, hindi lang kwento ng aswang ang mangingibabaw, kundi kwento ng tapang, pag-ibig at hustisya. Sa bawat pagsikat ng araw sa baryo ng San Roque, naririnig ang mga kwento ni Nico na muling bumabalik sa hangin. Hindi na ito mga kwentong takot o pangamba, kundi mga kwentong pag-asa, pagkilala at paghilom. Sa bawat tahanan, may mga ngiting nagsisimulang sumilay. Mga puso na unti-unting gumagaling mula sa sugat ng nakaraan. At kahit ang mga anino ng aswang ay nananatili sa gubat, ngayon, hindi na sila mga kaluluwang pumaslang, kundi mga bantay ng katotohanan at hustisya. Si Nico, ang binatang hitman na minsang tinakasan ang dilim, ay ngayon naging ilaw sa madilim na gabi ng bayan. At ang kwento niya, isang kwentong puno ng takot, pagdurusa at tapang, ay naging paalala sa lahat na sa bawat dilim, may liwanag na naghihintay. At sa paglipas ng mga taon, si Nico ay naging simbolo ng pagbabago. Hindi dahil sa lakas ng braso, kundi dahil sa tapang ng puso. Sa bawat pagtulong sa mga nasaktan, sa bawat pagbukas ng mga lihim na tinatago ng dilim, pinatunayan niya na ang tunay na lakas ng Pilipino ay nagmumula sa pagkilala sa sariling kasaysayan at sa pagharap sa mga anino ng buong tapang. At kahit na may mga gabi pa ring puno ng takot, alam ni Nico na hindi na siya nag-iisa. Kasama niya ang mga boses ng nakaraan at ang mga pangarap ng hinaharap sa walang katapusang paglalakbay tungo sa liwanag. Ngunit sa likod ng mga ngiti at liwanag, may mga tanong pa ring bumabalot sa hangin ng San Roque. Sino ba talaga ang mga tunay na halimaw? Ang mga aninong minsan ay bumabalik sa gabi? O ang mga taong nagtatago sa likod ng mga kasinungalingan? Habang tinatahak ni Nico ang bagong landas, alam niyang hindi matatapos ang kwento rito. Dahil sa bawat pagtatapos may panibagong simula. At sa puso niya nananatiling buhay ang apoy. Apoy ng katotohanan, ng katarungan at ng pag-asa. Siya ay handa na, hindi bilang isang bayani, kundi bilang tagapag-ingat ng mga kwento ng bayan. Hanggang sa muli, tawagin siya ng mga anino. Sa paglipas ng gabi, naramdaman ni Nico ang malamig na haplos ng hangin. Isang paalala na kahit gaano man kalakas ang apoy sa puso niya,
May mga dilim na hindi basta-basta nawawala. Ngunit ngayon, hindi na siya takot. Dahil sa bawat kwento na kanyang isinusulat. Nakikita niya ang lakas ng mga taong nagmamahal. At ang tibay ng mga kaluluwang handang lumaban para sa katotohanan. Sa bawat hakbang niya sa madilim na daan. Kasama niya ang mga tinig ng nakaraan at ang pag-asa ng bukas. At alam niya, sa kabila ng lahat, hindi siya nag-iisa. Sa paglakad ni Nico sa ilalim ng malamlam na buwan, naririnig niya ang mga bulong ng mga kaluluwang minahal ng nakaraan. Hindi na sila mga multo ng takot, kundi mga gabay na nagbibigay lakas sa kanya. Sa bawat hakbang, lumalalim ang kanyang panata. Ipagpapatuloy ang pagkwento ng mga kwentong dapat marinig. Hanggang sa bawat anino ay maibalik sa liwanag. Sa dulo ng daan, may bukang liwayway na sumisilip. Isang simula ng bagong kabanata. At si Nico, tagapag-ingat ng mga lihim at katotohanan, ay handang harapin ang bukas. Hindi bilang isang bayani, kundi bilang isang tagapagdala ng pag-asa. Habang sumisikat ang araw, nararamdaman ni Nico ang init na nagmumula sa loob. Hindi lamang ito init ng katawan, kundi apoy ng determinasyon na hindi kailanman mamamatay. Sa kanyang mga mata, makikita ang paglalakbay ng isang tao na nagmula sa dilim, ngunit hindi na muling matatakot. Ang kanyang kwento ay patuloy na umuusbong. Sa bawat pahina, may bagong sigla at lakas. At kahit na anong unos ang dumaan, si Nico ay nanatiling matatag. Isang binatang hitman na ngayon ay naging liwanag para sa mga naiwang naghihintay ng hustisya. Sa huli, bumalik si Nico sa San Roque. Hindi bilang isang takas o isang nag-iisa, kundi bilang isang tagapagsalaysay ng mga katotohanang matagal nang nakabaon. Sa harap ng mga tao ng baryo, inilahad niya ang mga kwento, mga sugat na kailangang maghilom, mga alaala na kailangang tanggapin. Hindi lahat ng sugat ay madaling pagalingin. Ngunit sa pagtanggap at pag-unawa, may pag-asa pa rin na muling sumilay ang liwanag. Si Nico ay naging tulay sa pagitan ng nakaraan at hinaharap, ng mga takot at tapang, ng dilim at liwanag, at sa kanyang mga mata, makikita ang isang bagong umaga. Isang umagang puno ng pag-asa, kung saan ang bawat kwento ay may karapatang marinig, at ang bawat kaluluwa ay may pagkakataong maghilom. Dito nagtatapos ang kwento ni Nico. Hindi bilang pagtatapos, kundi bilang simula ng isang bagong paglalakbay. Isang paglalakbay patungo sa tunay na hustisya. At walang hanggang liwanag.